back sa Alex and Molly TV. So ngayon, pupunta tayo ngayon, magdadashing ako kasi yun nga, sa mga sumusubaybay sa aming channel, nagsimula na ako mag-dash kasi yun nga, medyo nahihirapan maghanap ng trabaho. Itetake ko kayo ngayon along my day, kung ano yung tsura. Medyo late na nagsimula dahil kasi madalas may mga warning yung DoorDash kung sobrang busy o hindi. Ngayon lang nagsisimula na mag-busy. So ito yung isa sa mga spots na madalas nagpupunta ako para mag-try maka-pick up ng mga orders na available. So yun nga, so mga ilan araw na ako nagdadash dito. At sa ngayon, na-enjoy ko naman yung pag-dash. Hindi ko na-expect nga na magugustuhan ko siya, pero kahit pa paano, nakakalabas ka at flexible din yung oras. Nasa sayo din kung gusto mong magsimula na mag-dash or tumambay ka lang sa bahay kung gusto mo. Pero syempre, kung nasa bahay ka, wala kang kita. Independent contractor ka pagka DoorDash ka at sa mga ibang gig economy din tulad ng Uber or Lyft. Yun pa rin ang isa sa mga bagay gusto kong i-try. Sa ngayon, yung minimal requirement kasi sa DoorDash, mas madali makapasok kesa sa Uber, sa Lyft at sa iba pa mga gig economy na applications. Ngayon tinatrabaho ko pa yung mga requirements at malapit-lapit na rin. Parang siguro yung huling beses na nakausap ko yung Uber, mga 5 days siguro. Sana makakatakbo na tayo. Ibang system naman yon kasi syempre pasahero yung ida-drive mo. Kumpara dito sa DoorDash, nagde-deliver ka ng mga pagkain. Ito. So may first order tayo. Ito, kukunin natin dahil first order. Tayo sa McDonald's. Ayan, so ito yung first order natin is McDonald's. So yun, ka-deliver lang natin ng first order which is McDonald's worth $5.98. So maliit na order, hopefully may pumasok na medyo maganda-gandang order. Pero yun yung part ng DoorDash, hindi mo alam kung magkano pwede mong kitain sa isang araw. Kaya stay tuned lang kayo, tutuloy natin itong pag-dash natin buong araw, kakalkulate natin kung magkano yung kinita ko. So make sure to wait till the end at sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, mag-subscribe na kayo para at least up to date kayo sa mga ginagawa namin dito sa pag-resettle dito sa Canada at yung overall pamumuhay dito. Time check ngayon, so it's 11:39, malapit na mag-lunch. Madalas nagbibisi dito pag malapit na yung lunch dahil nga syempre nag-order yung mga tao. Pero lately medyo maiwat yung mga orders na pumapasok, kaya hindi ko alam kung dahil kasi palapit na yung holidays. Ganun talaga siguro pagka ganito yung pinasukan mo is volatile talaga, up and down siya. Minsan nung isang araw maganda-ganda yung kita, ngayon parang napaka konti lang talaga. As of now, 2 orders pa lang ang nakuha ko at nasa mga $12 pa lang. So hopefully this evening madalas mas maganda yung mga kita sa gabi. Yun yung isa sa mga bagay na napapaisip ako kung okay ba na ipagpatuloy ito. Baka malay natin maging full-time na trabaho ko ito kasi nga may potential siya na kumita dahil kasi sa ngayon ginagamit ko is DoorDash. Meron din Grubhub at saka ano pa ba yung isa, yung Skip the Dishes. So marami silang available na similar platform. Just a disclaimer lang, hindi kami affiliated sa mga companies na mention ko dito sa episode na to. Pero yun nga, kung tumatakbo lahat yung mga applications na yun, sa tingin ko
may possibility na maganda-ganda yung income mo kung sakaling magaling ka mag-manage ng time at mag-juggle kung ano yung mga orders na dapat mong kunin sa hindi. Kasi yun nga, madalas itatry na pasahan ka ng maliit na order tapos sobrang layo pa. So lugi ka na agad sa mileage, sa oras, sa gas. Kaya dapat mag-ingat-ingat pagka pumapasok sa gantong mga platform. Kaya minsan patience talaga kasi ngayon ito tulad ngayon nakaupo ako dito sa parking lot at syempre tinatry natin magtipid sa na hindi masyado mag-burn na fuel, kaya hinto muna tayo at tumitingin-tingin kung may papasok na order. Kung wala, minsan inaabot ako ng 1 oras na nakaupo lang, nakatinga. At the same time nakaka-relax, kaya yun yung ano doon, give and take kumbaga. May panahon naman tulad ng isang araw nga maganda kita, pero sobrang pabalik-balik ako sa kotse dahil kasi pasok na pasok yung mga orders at pagka na-deliver ko yung sa order, nagdiding agad yung app at may ino-offer agad. I guess mga pros and cons to pagka ganito yung pinasukan mo na trabaho. Pero sa ngayon, yun nga napapaisip, gusto ko bumalik sa corporate, mag-try ulit, mag-continue pa rin mag-apply sa na bilang IT or pumasok dito sa gig economy na full time. So tingnan natin, ano lang kayo, mag-follow lang kayo kasi may mga bagay na possible opportunities na gusto ko sanang pasukan at subukan kung viable siya na option. Yung isa sa mga goals namin na gusto pa rin ipagpatuloy is magkaroon ng passive income. So meron isang app dyan, hindi ko pa muna sasabihin, pero malamang alam niyo na kung ano yun. Itatry ko yun, pero bago ko masubukan yun, malamang magagawi tayo sa pagtingin ulit ng talagang sasakyan para dedicated dito sa rideshare, sa pag-rideshare. Kasi nga kawawa naman tong jeep, bagong-bago na nalalaspag na nga, ang bilis tumaas sa mileage at hindi siya fuel efficient para sa ganitong setup. 4:52 ng tanghali na dito at magsisimula ulit ako mag-dash, pero talagang parang napakahina, kaya tumatawag ako dito sa support para alamin kung baka may problema ka ako tong app ko, dahil kahit very busy yung status, parang wala akong natatanggap na orders. Baka may mga dashers dyan na mas nakakaalam kung paano tumatakbo to. Pero yun nga yung sitwasyon ko ngayon, parang kanina umaga halos 2 hours to 3 hours nasa labas ako, pero 3 orders lang yung nakuha ko. So at this point hindi ko alam kung may problema yung system or ganun lang talaga, either baka maraming dashers din na at that time. So mag-comment lang kayo, please share your experience para at least tulungan lang tayo dito. So, first order ngayon evening. Nandito tayo sa isa sa mga Filipino restaurant, Carinderia. Katagpo na napadpad pa dito sa isa sa mga Filipino restaurants dito sa Calgary, which is Carinderia. So kukuha lang natin yung order natin dito sa Walmart. Kala ko malaking order yung pala, 2 bags, kaya dissenting order. At yun
tulad na sinabi ko kaninang nakaraan, mapabalik tayo doon sa area na nagdadash ako madalas, kaya perfect tong route sa ngayon. Gagawin ko ngayon yung final recap sa kinita ko. Umaamin ko lang sa inyo, ito yung pinakamababa sa ngayon ang nakinita ko sa DoorDash. Kaya hindi ko lang alam kung magiging repetitive ba to or depende rin sa season at yung mga daloy ng mga tao. Ito na yung ito na yung recap for the whole day. So nagsimula ako ng mga 10:30 ng umaga hanggang halos 3 o'clock ng tanghali. Total active time ko doon araw na yon is 45 minutes, and yung total dash time is almost mga 4 hours and a half. So during that time, kung makikita nyo, 3 lang ang orders na nakuha ko. So yung naging unang order is $9. May tip na $5 yung customer. And second order is kumita ng $5.98 at yung tip niya is $1.98. Hindi pa naging $2 na. Pero sige lang, pasalamat na rin kahit papano nagkaroon ng tip dahil minsan yung iba talaga hindi nagtitip. Yung third order na pumasok bago matapos tong dash na to is $6.50 ang kita, and yung tip is $2.50. So ito yung naging una kong buwelo, which is yung total is $21.48. Dahil nga madalas siguro natansya ko mga 2 o'clock, 3 o'clock, bumabagal yung mga orders. Minsan nagbe-break talaga ako. Kaya ayun, nag-break ako, tapos nag-resume na lang ako mag-dash ulit between mga 4:30 to halos 8 o'clock natapos ako mag-dash. 3 order din na nakuha ko. Yung sa first order is $4.50. Tapos yung walang tip yun. Tapos yung second order, kumita ng $11.25. May tip ng $3. At yung huling order is $9.52. And may tip din na $4.52. So, overall, yung kinita nito is $25.27. Tingnan natin kung magkano yan. So, $25.27 plus $21.48. So, ayan. Yung kinita ko ngayon araw na to is $46.75. Hindi pa naging $50. Pero, tingnan natin sa mga susunod na araw kung ano magiging itsura. Kaya nga, sa ngayon, yung may access na ako ngayon is DoorDash. Kaya, yung iba nire-recommenda na multi-app, meaning mag-try na mag-skip the dishes, Grubhub, at yung mga Uber Eats, mga ganon. I-combine sila para at least kung matumal yung mga panahon, may chance na yung ibang app magbigay ng ibang orders. So, yun sana ang i-try kong gawin, kaso yun nga, naghihintay pa ako ng access, tinatrabaho ko pa kung ano yung mga requirements para sa Uber at saka Uber Eats. At siguro itatry ko rin na mag-Lyft, kaya magsubaybay lang kayo sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan. Mag-subscribe na kayo para at least magka-idea kayo. Baka meron sa inyo mga gustong sumubok na pumasok sa mga gantong gig economy apps at mag-try mag-income dito. Ano lang tayo, magtulungan lang tayo at mag-share din ako sa experience ko pag nakuha ko na yung access ko sa Uber. Kaya I guess sa ngayon hinto ko muna tong video at I guess until next time, goodbye.